What's up? Kumusta po kayo? Ngayon po ay August 22. Isang linggo na lamang po ang August. Talagang nalalapit na ang Pasko. Patuloy po tayong manalangin para ang COVID ay mawala na. Tayo ay magpaskong maluwag sa quarantine at maluwag sa lahat ng kabuhayan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Noong nakaraang pong Biyernes, ang ating paksa ay kung ano ang pinakamahalaga sa Diyos. Yung pong mga nawawala ang gustong-gusto niya na manumbalik. Ngayon naman din, kahalagahan ng pananatili sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung ating paksa, ang kahalagahan ng pananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin yung ating teksto nasa aklat po ng Juan, ika-4 po na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay matatagpuan po sa Bagong Tipan, aklat po ng Juan, chapter 6, verse 60 to 69. Purihin po ang Panginoon. Atin na pong basahin yung ating teksto. Ang sabi po, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? 61. Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na muli naming natunghayan ay yung salita sa aklat po ng Juan chapter 6 verse 60 to 69. Ay patuloy nga po, Panginoon, na ito ay binibigyan namin ng kahalagahan, yung paalala mo na kami ay manatili sa iyong piling, manatili sa aming pananampalataya, manatili sa iyong presensya at iyong kalooban. Lord, sa hapong pong ito, itinataas ko po sa iyo ang lahat po ng naabot ng aming gawang ito, nanonood at mag-view later. At ganoon din po ang frontliner ng gawain ito, ang Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ng kanyang mga anak at mga apo at mga manugang. Ganoon din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin namin, O Diyos, na kami nga po, Panginoon, ay hawakan mo sa oras pong ito, sa sandaling ito ng aming pag-aaral, at muli ay ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, ikaw lamang ang aming itataas. Purihin ka, O Panginoon. Salamat po at patuloy po ang aming dalangin, pasasalamat sa iyong karangalan kadakilaan.
magpakailanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yun po, nung nakaraan, ang pinag-usapan natin, ang mahalaga para sa Diyos ay yung mga kanyang mga nawawalang tupa. Coincidence naman na ang payo o ang aral natin sa araw na ito ay yung kahalagahan ng pananatili sa Panginoon. Yung hindi tayo mawawala para hanapin ng Diyos at muling akayin sa kanyang piling. Purihin po ang Panginoon. Mahalagang maunawaan ang kaugnayan ng kalooban ng Ama sa tungkulin ng tao. Hindi kalooban ng Diyos na mawala sa biyaya ang sinumang mananampalataya at tuluyang mahiwalay sa Diyos, ni hindi rin niya kalooban na ang sinumay mapahamak o mabigong malaman ang katotohanan at maligtas. Napakalaki ang pagkakaiba ng ganap na kalooban at nagpapahintulot na kalooban ng Diyos. Dalawa po yun. Iba yung ganap na kalooban at nagpapahintulot na kalooban ng Diyos. Hindi niya pinawawalang bisa ang pananagutan ng tao na magsisi at manampalataya kahit na ito'y nangangahulugang ang kanyang ganap na kalooban ay hindi matutupad sa mga hindi pumansin at tumalikod sa kaligtasan. Yun nga po, matagal ko pong sinasabi na hindi po ang lahat ay anak ng Diyos, kundi yun lamang sumasampalataya sa Kanya. Sabi po ng iba kasi, lahat ay anak ng Diyos. Hindi po. Yun lamang matatawag na. Kaya nga po, sa kapahintulutan, tignan niyo po, hindi niya pinawawalang bisa ang pananagutan ng tao na magsisi at manampalataya kahit na ito'y nangangahulugang ang kanyang ganap na kalooban ay hindi matutupad sa mga hindi pumansin at tumalikod sa kaligtasan. Amen? Doon nga po yung nasa atin, yung kapasyahan kung saan tayo papanig. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya nga po, ang ating title, kahalagahan ng pananatili sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Verse by verse po natin, ating pong papaliwanag ang bawat isa. Ang sabi po sa verse 60, ang sabi po, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito? Amen. Sabi po kasi ng Panginoon doon sa talata 55 and 56, sabi niya, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Yun nga po ay ginawang literal ng mga tao. Kaya nga po sila ang pagkaintindi nila. Ang salitang ito ay napakabigat sa kanila. Kaya nga mabigat na pananalita ito. Sa totoo lang man po, ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay mabigat. Mabigat na unawain, mabigat sapagkat ito ay parang tabak na may talim sa magkabila, na pag nabasa po natin at nasagi po yung ating ego, nasagi po yung ating panuntunan ng buhay. Parang ayaw nating kasi nga po ayaw nating tanggapin kasi nga po ito ay masakit at kontra
doon sa ating kagustuhan at ginagawa sa ating buhay. Kaya nga po, pag nabasa natin, uy, masakit dito. Talaga po, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ito po ay nagbibigay ng kumbiksyon sa mga tao. Kaya po, pag nakabasa po kayo at kayo po ay nakumbik, ay totoo po na ang salita ng Diyos ay kanyang pinananahanan at ito ay binibigyan niya ng gabay ng Santo Espiritu para sa lahat ng makaririnig ay magkakaroon ng kabagabagan ng kanilang kalooban. Sabi po, marami ang mga nagkakainteres sa mga himala at pagpapakain ni Kristo sa 5,000, sa 5,000. Ang lahat ay gusto siyang buhatin at itanyag, pero siya po ay lumayo sa mga tao. Ang sumunod ay ang pagre-rebuke sa kanila ng Panginoong Jesucristo dahil ang mga tao ay nakapokus lamang sa mga physical na interes at hindi sa spiritual. Tingnan po, nung ang Panginoon ay gumawa ng kababalaghan doon sa may karamdaman, nagpagaling, nagpalakad ng lumpo, nakakita ang bulag, nagkaroon po ng kagalingan ang maraming may sakit, at isa pang himala, yung pagpapakain sa 4,000 at sa 5,000, dalawang pagkakataon po yon. Gusto po ng mga tao, lapitan ng Panginoon, buhatin at hiwagayway. Kumbaga sa di po ba, pag mayroong nag-champion yung basketball, binubuhat yung coach sa sobrang tawa. Pero, doon po sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung salita niya na hindi matanggap ng mga tao, ay bigla na lamang silang tumalikod. Kaya nga po sabi doon ang sumunod ay ang pagre-rebuke. Yung, ano ba sa Tagalog yung rebuke? Nirebuke sila ng Diyos kasi yung kaya sila nirebuke, meron lamang nabanggit ang Panginoon ay bigla nang tumalikod sa pananampalataya. Marami sa ating sa buhay natin ngayon ang unang-una hindi na nagbabasa ng Bible. Pangalawa, pag nakabasa ng Bible o kaya nakarinig ng salita ng Diyos, parang ayaw nilang pakinggan kasi nga ang gusto nilang pakinggan ay yung mga pagpapalang na gusto nilang marinig. Pero pag masakit at nasasagasaan ang kanilang ego na nahagip ang kanilang mga kinauugalian, ayaw nilang pakinggan. Kaya po sila tumatalikod sa Panginoon. Amen? Verse 61, sabi po, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kilala na ng Panginoon ang talagang sa kanya. Amen. Kilala na ng Panginoon. Kilala at alam na ng Panginoong Jesus ang nasa isip ng tao at walang makakaila sa kanya. Amen. Kilala din niya ang mga nag-aalinlangan sa kanyang pagka-Diyos. Amen. Marami nga po kasi na duda. Marami nga po ngayon sekta na sinasabi na si Kristo ay tao lamang. Ano? Kilala naman niya po siguro yung sekta na yun. Marami pong sekta na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nila kinakilala bilang anak ng Diyos at ibinigay na nga ng Diyos Ama ang kapangyarihan at kapamahalaan sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga po, bakit hindi natin at hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa Mateo 21, verse 21. Umpisa po ng 21, ang sabi po. Ulitin po natin sa Mateo 18 po pala ang umpisa. Kinaumagahan, verse 21, ay chapter 21, verse 18.
22:21. Ang sabi po, kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya ay nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan nito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Hindi ka na mamumunga kailanman. At pagdakay natuyo ito. Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan, kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingin ninyo sa pananalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Amen? Kaya nga po, yung pong nag-aalinlangan, marami po Kaya marami pong bumibitaw sa pananampalataya Kasi una-una, pag nag-pray sila, minsan taon talagang hindi answered prayer ang nangyayari sa kanila. Ayaw na nilang manampalataya. Titigil na sila. Kasi nga naman, lapit sa Diyos, hindi naman naririnig hindi naman nagkakaroon ng katotohanan nyo. Maraming ganun Nawawalan po ng tiwala at nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa Diyos. Kaya nga po sabi niya kilala na ng Panginoon ang talagang sa Kanya. Amen? Siguro naman, kilala niyo na ang inyong sarili kung kayo'y talagang nasa Kanya o hindi. Purihin po ang Panginoon. Verse 62 to 64. Sabi po, ano po ba yun? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Tingnan po. Sa dati niyang kinaroroonan. Umakyat siya sa dati niyang kinaroroonan. Ibig sabihin, nanggaling siya sa langit doon po sa lugar ng Amang Diyos na makapangyarihan. Amen. Yun nga po Yun nga po ang mga katotohanan sa Biblia. Nakasulat na sa Biblia ay nagagawan pa ng mga tao na mag-alinlangan at tumalikod sa pangako ng Diyos. Yung po bang mga himala na ginagawa ng Diyos, minsan natanggap natin pagkatapos matagal na nasundan, nawala na kagad yung ating pananalay, ang pananampalataya. Yung pong salita niya na noong una maganda sa atin dahil may nangyayari sa buhay natin, pero nung wala nang nangyayari, bigla na lamang tayong tumalikod. Ganon po yung mga tao Purihin po ang Panginoon. Ang muling pagkabuhay ni Kristo at sa kanyang pag-akyat sa langit ay katunayan ng kanyang pangako sa pagbibigay ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa pamamagitan niya. Amen. Unang Juan chapter 5 verse 6 to 12. Mahaba po yung ating mga references. Sabi po sa verse 6 to 12. Unang Juan chapter 5 verse 6 to 12. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu nga ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Verse 10, ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos
ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ayaw maniwala sa Diyos, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sila naniniwala sa patotoong nito tungkol sa kanyang anak. Tingnan po, ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang Espiritu Santo, ang dugo at ang tubig ay nagpatotoo na sa tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po doon sabi niya, sa 67, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Amen? Hallelujah. Praise God. Yun po, ayon sa kalooban ng Diyos, ang sino mang sa Kanya ay lalapit. Amen. Sa verse 65 naman po, ay ganito ang pagkakasabi. Sa 65, ang sabi po, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Ang pagliligtas po ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos Ama ang nagbibigay ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po kayo, mga sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo, kayo po ay ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang anak. Kaya nga po kayo ay merong pananampalataya. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang sinumang sa kanya ay mananalig at lalapit. Sabi po sa aklat ng John, chapter 17. Hallelujah. Aklat ng Juan, chapter 17, verse 5 to 10. Sabi po ito po ay sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Nakapaloob ito sa panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Verse 6, ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sabi ko nga po sa inyo, sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwalang silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Purihin po ang Panginoon. Sa verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. Amen. Sabi nga po doon, sa verse 65, ang ayon sa kalooban ng Diyos, ang sinumang sa Kanya ay mananalig at lalapit. Purihin po ang Panginoon. Verse 66 to 69. Hanggang ano na po, hanggang sa dulo ng ating pinag-aaralan. Kasi po, ang ating pinag-aaralan, verse 60 to 69. Kaya nga po, pinagsama-sama ko po ang 66 mula 66 hanggang 69. Sabi po sa 66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung pong salitang kanino po kami pupunta
ay nabanggit po ni Apostol Pedro. At yun po yung ating nakasama sa ating pinag-uusapan ngayon sa verse 66 to 69. Ang sabi po, walang dapat ipagmalaki ang lahat sapagkat nasa Panginoong Hesukristo ang ating pag-asa, kalakasan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang pagkilala kay Hesukristo na banal at Panginoon ang dahilan upang tayo ay manatili. Dito po sa verse 66 to 69 ay meron pong tatlong parte. Nakita po natin yung tinatawag na salitang nagbibigay ng buhay. Ang sabi nga po roon sa 66, sabi po, ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang sabi nga po doon. Kaya nga po, ang salita ng Diyos or word of life ang words of God ay buhay. The word of God is life. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa awit 119, 160, ang buod ng kautusay sa salig sa katotohanan at lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Amen. Hallelujah. Sabi po sa John chapter 1, ano po? John chapter 1 verse, kasi sira na po ang aking Bible, kaya ito po tayo na lalagas-lagas na yung ating salit Bible. John chapter 1, ang sabi po, verse 1 to 3. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, sa kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang salita ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. Yun po yung buhay na sa kabila o buhay na walang hanggan, dahil siya po ang tumubos sa ating mga kasalanan at siyang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mula sa salita papunta sa anak, siya po ang naging kaparaanan ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Hallelujah. Letter B. Nabanggit din po ron sabi po doon, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanina po kami pupunta. Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Hindi po sinasabi ko na walang hanggan. Nananiwala kami ngayon at titiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Amen. Knowing na, alam na, yun nga po ang pagkakaiba doon sa hindi nagbabasa ng Bible. Pero pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, knowing na alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay banal, the Holy One, banal at anak ng Diyos. Ano pa't nandun yung merong pagtalikod? Ano pa't nandun yung maraming bumibitaw sa pananampalataya? Ano pa't sila ay tumatakbo para bang napagsabihan lang ng salita ng Diyos, tumakbo na eh. Kasi nga po, ayon ay sa kataasan ng ating kaisipan, kataasan ng ating pride. Kaya nga po tayo ay nalulugmok sa pananampalataya. Sa awit 99, verse 1 to 3. He is the Holy One. Amen. Hallelujah. Si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo, na kerubin ang
kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Sion siya ay dakila. Si Yahweh ay naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang pangalan. Banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Siya is the Holy One. Kaya nga po, nabanggit po ron sa 3 verses na yon, na ang sabi po, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos. Kaya nga po, yung tinanong ng Panginoong Hesukristo sa kanyang 12 alagad, kayo din ba ay aalis? Ang sabi nga po doon, gusto ko pong diinan ito. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Yun po ang dapat na isipin ng bawat tao ngayon. Kanino kami pupunta? Kasi po, knowing na alam natin na ang ating Panginoong Hesukristo, the Holy One, makapangyarihan, at walang makaparoroon sa Kanya. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Siya yung kaligtasan. Siya ang nagbibigay, the bread of life, the word of life. Knowing that, kanino kami pupunta? Magandang sagot ni Apostol Pedro. Kasi nga po, tingnan niyo po, yung mga tumalikod, sabi ko doon sa aking introduction, mga humanga sa Panginoon lamang. Humanga sa Panginoon dahil sa kababalaghan o sa mga himalang nagawa ng Panginoon. Pero, pagdating po doon sa mabibigat na salita ng Panginoon na umuusig sa budhi ng bawat tao, yun po ang nagdahilan ng kanilang pagtalikod. Amen? Kaya nga po, pero dito sa 12, sabi po sa pangunguna ni Apostol Pedro, kanino kami pupunta? Wala namang ibang Diyos. Wala kaming ibang masasandigan kundi ikaw, Panginoon. Ikaw yung sabi niya nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Para tamalikod kami. Amen? Sana nga po, yun ang iniisip natin bago po tayo tumalikod. Amen? Hallelujah. And the third part is the only way to heaven. And sabi nga po, to whom shall we go? Kanino kami pupunta? Kaya nga po sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father but by me. Kanino pa? Tatalikod ka, kanino ka ngayon? Pag tumalikod ka sa Panginoon, either doon ka kay Satanas sa ilalim. Yun ang gusto natin, gusto ng tao, yung maluwag. Tawag doon, nasusunod ang pita ng laman, ganun po. Kaya nga po, napakahigpit. Kaya nga po sabi, yung makipot na daan at may maluwag na daan. Ang pinipili ng marami ay yung maluwag na daan, yung sila ay sa physical na pangitain lamang. Sa physical lamang tumitingin. Amen. Sa material. Kawikaan chapter 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Yun niya po sinasabi ko. Malapad na daan. Isaiah 55:8. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay hindi ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Dito pa lamang sinasabi na ng Panginoon na magkaiba yung ating isipan sa isipan ng Diyos. Kaya nga doon po ay huwag po nating ituturing na tayo ay tama na yung ginagawa natin. Akala natin tama na sa Diyos. Pero sipatin pa rin natin at unawain mabuti ang kanyang salita. Basahin po natin yung kadugtong ng Isaiah 55. Hallelujah. 55.
amin po. 7. Kanina binasa natin yung 8, pero dito na po tayo magwawakas. Sabi niyo po, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Amen? Dahil nga po dito, kaya kailangan na ang tao ay kailangang manatili sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun po yung kahalagahan ng pananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko na po isa-isahin dahil marami po ang bawat section ng ating napag-usapan. Ang napakahalaga doon, kayo ba? Ang tanong sa atin yan, kayo ba ay tatalikod din? Ang dapat po nating tugon, kanino po kami pupunta, Panginoon, maliban sa iyo? Wala pong ibang daan. Wala pong ibang makapagdadala sa atin sa Diyos, sa langit, kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Conclusion. Ang hangarin ng Diyos na ang mga mananampalataya ay buhayin muli sa mga huling araw ay hindi nag-aalis ng kanilang tungkulin, dinggin ang kanyang tinig at sundin siya. Ipinagbigay alam ni Jesus ng gabi na siya ay ipinagkanulo na pinangangalagaan niya ang kanyang mga alagad at sinabing, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Sabi niya po sa kanyang panalangin, iniingatan ko sila sa pamamagitan. Tingnan po, ang mga nananalig, nananatili sa Panginoon ay iniingatan ng ating Panginoon. Kaya lang nga po, kasi sabi ko po sa inyo, hindi po pwedeng pigilin ng Diyos yung tumatalikod sa Kanya. Hindi niya po kaya, hindi niya po pwedeng gawin yun. Kahit na sinabi ritong, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, sabi niya sa amang makapangyarihan. Pero yung tao nga talaga, kasi nga po, hindi niya po hawak yung, hindi niya po tayo ginawang robot. Amen? Hallelujah. Ibinigay mo sa akin, ililagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Nabanggit ko pa. Ang Diyos ang nagbibigay, nagdadala ng mga tao kay Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Subalit, ang paglapit na ito ay napaglalabanan dahil ito ay maaaring tanggihan. Patuloy tayong magkakaroon ng buhay na espiritual kung tayo ay mananatili sa pakikipag-isa kay Kristo at kanyang salita. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Eksakto po ang kalating oras ng ating nagugol para po sa ating pag-aaral. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, na ipinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pananatili sa iyo, na kung kami Panginoon ay bibitaw, ay wala kaming mapupuntahan. Kung kami Panginoon ay hihiwalay sa iyo, ay maihiwalay din sa amin iyong buhay na walang hanggan. Panginoon, turuan mo po kami na ang aming mga layunin, ang aming mga desisyon ay huwag mabago sa pakikitungo sa iyo upang kami nga po, Panginoon, ay maging matatag sa aming pananampalataya at hindi bibitaw. Tunay nga po, Panginoon, na naunawaan namin at nakikita namin at napag-aaralan namin ang iyong salita na nagbibigay ng mga impormasyon upang kami nga po, Panginoon, pagdating ng araw ay makasama mo sa piling ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kaunawaan. Nawa, Panginoon, hawakan mo ang bawat isa sa amin, ang aming pananampalataya, na huwag kaming mabulag ng sanlibutan ito upang kami ay bumitaw at tumalikod sa iyo. Nasa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay,
hawak mo ito, kaya ito po ay aming hinihiling na kami nga po, Panginoon, ay iyong hawakan, pangalagaan at ingatan hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah.